Hi! Blessed day, good morning, good afternoon, good evening everyone. This is your friend, your life coach, Pastor Naf Trinidad. Isang mabiyaya at mapagpalang araw po sa ating lahat. Tunay po na ang Diyos ay napakabuti, napakaganda po ng ating panahon, napakaganda po ng sikat ng araw. Andito po ako sa aming residential house at dito po sa aming porch kung saan ay ginagawa ko po ang video na ito. Alam mo friend, gusto kong ipaabot sa iyo ang sandaling ito at kasi ramdam ko kung paano ikaw talaga ay grabing naapektuhan ng tinatawag nating lockdown pandemic na kinreate ni COVID-19. At ramdam ko din na gustong-gusto mo nang makabawi. At yan ay sa pamamagitan ng iyong iniisip ngayon na ikaw ay mag-umpisa ng iyong sariling business, kung ikaw ay OFW na napauwi, o kung ikaw naman ay nawalan ng trabaho dito sa Pilipinas, at nadidinig mo, nakikita mo sa Facebook ang napakadaming business opportunity na ino-offer na pwede kang mag-umpisa ng iyong online business. But somehow, you are undecided. Kasi sa totoo lang, kahit nang gusto mo, pero sa kabila at sa likod ng kaisipan mo ay hindi mo alam kung paano ito umpisahan at kung ano ang magandang online business para sa iyo. Huwag kang mag-alala kaibigan. And this is the reason why I created this video sapagkat gusto kitang tulungan sa pamamagitan ng mga ilang suggestions na gusto kong itanong sa iyo o i-share sa iyo sa araw na ito. Number 1, kung gusto mong mag-umpisa ng iyong online business, ay ito muna ang dapat iyong maging unang katanungan. Ano ba ang mabuting online business para sa akin? Number 2, itanong mo sa iyong sarili kung ano ba ang gusto mong umpisahan sa iyong online business. Magbenta ka ba ng products or i-promote mo ang iyong serbisyo? Services. Kasi dalawa lamang naman ang pwede nating maibenta, offline or online. Services and products. Kung meron kang somehow expertise na alam mo na iyan ay kailangan ng marami, you can sell it, that service online. If not, then pwede mong piliin ang produkto na gusto mong ibenta online. Pero kailangan mo ulit tanungin ang iyong sarili kung ang pipiliin mo ay ang magbenta ng produkto online. Number 1, yung bang produkto mong gustong ibenta online ay essential or non-essential? Anong ibig kong sabihin? Yung bang produkto na gusto nating dalahin sa merkado by using social media ay totoo ba na ito ay kailangan ng tao? Or pwede namang hindi siya bilihin ng tao at napakarami niyang choices kumpara doon sa mga products o sa products na gusto mong ibenta. So the first thing that you need to ask, if you are planning to sell products using the social media, ang una mong itatanong sa sarili mo, yung bang produktong ibebenta ko, essential or non-essential? Kailangan ba siya o hindi naman? Number 2, yung produktong pipiliin mo na gusto mong ibenta online, tingnan mo ang profitability nating tinatawag. Maganda ba ang iyong kikitain kung sakaling may bibili ng product mo at makikita ito online sapagkat magbabayad ka sa Facebook, ipe-pay ads mo ito, gagastos ka at nararapat lamang na ito ay magbalik ng kaukulang kita, pakinabang para sa iyong pagbebenta. Number 3, itanong mo sa iyong sarili kung magbebenta ka ng produkto online using the social media platform, ay yung bang produkto mo ay may kakaiba
o may kakaibahan sa mga produktong naglilipa na sa market. Alam mo, we are so much flooded by so many products. Pampaputi, pampapayat, pampagana, so many. But the issue is, yung bang produkto mo ay nangingibabaw at walang kahalintulad na produkto sa market. So ito ay napaka-importante at napakahalaga. Sapagkat kung gusto mo at nagpaplano kong mag-umpisa ng iyong online business using social media, ay pakinggan mo ang simple at payak na payo ko sa iyo sa araw na ito. Number 1, yung bang produkto mong ibebenta, essential or non-essential. Number 2, check the profitability, magkano ang iyong pwedeng kitain. Number 3, innovative, kakaiba ba ang produktong ibebenta mo sa market. Kaibigan, nais ko lamang i-share sa iyo nang walang pagmamalaki o pagyayabang at ang lahat ng kapurihan ay sa Diyos. Last year, June 2020, I started joining this company. March 27, 2019, nang mag-start ang kumpanyang ito sa Pilipinas. June 2020, ano ang ating kondisyon? Tayo ay nasa kalagitnaan at kasagsagan ng tinatawag nating lockdown at ang tinatawag nating pandemic, at yan ay kinreate ni COVID-19. But just imagine, June 2020, from March 27, 2019, nag-accumulate ako ng income of $62,496,000, which is equivalent to 3.2 million pesos. And right after that, from June 2020 to November 2020, the company awarded me a brand new car, 100% paid by my company. And my total accumulation within the period of almost 24 months is 7.8 million. Ngayon, paano ko ito nagawa in the shortest period of time? Kaibigan, yan ang nais kong maibahagi sa iyo sa aming mga darating na live webinar. Sapagkat sa aming padating na live webinar, ay aming isi-share ang 3 sikreto, ingredients, mga susi kung papaano ikaw ay magkakaroon ng profitable, sustainable business, crisis-proof, pandemic-proof business. In a shortest period of time, you don't need to wait for 3 years, for 5 years, or 10 years to earn 6 to 7 digits income. And if you are willing, just type, "Yes, I am willing," in the comment box. Nang sa ganon, ay maipadala ko sa iyo ang aming webinar link at malalaman mo kung anong araw namin gagawin ang live webinar link na ito. Again, para maibahagi namin sa iyo ang aming 3 sikreto na doon ay makikita mo na hindi lamang ako ang kumita sa panahon ng pandemic. I have so many business partners locally and globally. Amazing that in the midst of pandemic, that's why I'm so excited, no, na ito ay maibahagi sa inyong lahat, provided you are willing to take action to attend our live webinar. So with this, thank you very much. Again, this is your friend, your coach, Pastor Naf Trinidad, saying, stay happy, stay simple, God bless us all.